Good day mga pork chop. Meron nga pala tayong gagawin dito na Mercedes E350. Kakabitan natin to ng rainbow, street rainbow gagawin natin dito, SQ setup. Tapos maglalagay din tayo na DSP. Dalawang DSP gagamitin natin dito. Pakita ko yung gamit. Balak mo yan pormahan, isa lang ang mapapayo ko sa'yo. Dapat mo lang natimbrihan na iisa, i-forecast ka na. Ito yung DSP na PA 4x6. Etong DSP na to, ito yung magdadrive sa Twitter natin. Sa harapan, mamaya papakita ko yung Twitter, ano. Ito naman yung APA 6x8. Ito yung magdadrive sa mga pamboses natin na 2-way. Ito yung 2-way natin na C260. Dalawang set gagamitin natin nito. Ito yung isa. Ito yung isang C220. Ito, no, nabaklas na natin yung mga sidings na hindi ko na pinakita paano baklasin. Medyo matrabaho kasi Mercedes na to eh. Tapos nagpagapang tayo ng isang wire kasi full active natin yung Twitter eh. Pagapang tayo ni etong wire na to para sa Twitter to. Ito na yan. Pagagapakin na lang natin yan. Tapos nakapag-deadening na tayo. Tigi-tigisang sheet. Rainbow din ginamit natin dyan. Pati dun sa kabila nakapag-deadening na rin tayo. Ito papalitan din natin to. Yung speaker na yan. Ito yung stock niya. Yan, ito yung stock niya. Ito yung subwoofer. Yung subwoofer na yon dito nakalagay. Yan. So nakapag-deadening na rin tayo dyan. Pipesto na lang natin ulit mamaya yon. Lahat yun dadaan sa DSP. Pati yan. Kapalitan natin, dadaan din sa DSP yan. Medyo magulo pa kasi nagbaklas tayo. Medyo mahirap talaga kalasin tong unit na to. Kailangan talaga ingat lang din. Yan, okay na to. Nakapag-deadening, nakakabit na lang natin yung pamboses dyan, ano. Pati doon, kakabit na lang din natin yung pamboses. Yan, kakabit na lang din natin yan. Lilinyahan na natin. Mamaya papakita ko na lang. Eto, no, nakabit na natin yung pambos dito sa driver side. Nalinyahan na rin natin yan. Okay na to, malinis na to. Tapos nagkabit din tayo ng universal na spacer dito para sa pamboses natin. Tapos ito naman yung sa passenger side. Yan, okay na rin yan. Nakabit na rin natin. Nalinyahan na rin natin yan. Nalinis na rin natin yung wirings. Tapos lalagyan na lang din natin ng foam ring yan. Tapos magkakabit na lang tayo ng mga sidings dito. Okay na to. Yun mga pork chop, may nabago tayong linya dito sa Mercedes natin, no. Yung dating linya natin na subwoofer, ito yung sub natin. So tatanggalin na natin ngayon yan. Ay hindi pala, di-disconnect na lang natin yan. Nag-additional tayo ng amplifier ngayon na EL M12 Class D amplifier. Ito yung mono. Magsasub tayo ngayon, magbabox tayo kasi hindi nagustuhan to ni Sir yung subwoofer natin. Yung stock niya, madaling salita, kumbaga nabitinan pa siya, no. So nagdagdag tayo ng ampli. Ito na yung ampli niya. Rainbow din, street rainbow tayo. Tapos nagdagdag tayo ng universal na subcontrol. Yan. Actually tapos na rin to eh. Kung kumbaga nag-additional lang tayo ng subwoofer tsaka isang amplifier. So ngayon ang mangyayari, dagdag tayo ng subcontrol. Pinalas ulit natin tong gilid, no. Yan, nakakalas siya ulit. Ito yung RCA niya. Pagapangin na lang natin tong isang ano natin, RCA natin. Tapos nakabalik na rin yung mga panel na yan. Yung panel doon. Yan, okay na rin yung sa loob. Ito yung ampli ng ano natin, ng pamboses doon sa 4 na pinto. Itong ayan, PA 6x8. Yan. Ito nga rin, ito na yung ano, dito na tayo mag-out sa ano natin, sa booper natin. Tapos ito naman yung PA 4x6 na DSP amplifier din natin. Ito yung nag-drive sa ano natin, sa Twitter. Sa 4 na Twitter natin. Support channel. Ito, 6 channel. Ito yung sa 4 na pintuan na pamboses. Ngayon, ito na ngayon magiging forma niya. Magkakasama sila ngayon dyan tatlo.
Ayan. Lagay muna natin, linyahan muna natin yung mga yan. Itong mono natin. 1, 2. Panibagong linya tayo rito ngayon. Additional tayo ng supply. Yun na muna, mamaya papakita ko na lang. Ito ngayon yung sa subwoofer natin, di-disconnect na natin ngayon yan. Kasi nagpagawa tayo ng additional na sub na nakabox na. Ito na yun. Pirlandi 8. Yun na yung kakabit natin. Okay na yung sub natin eh, na nakapwesto na yung sub natin, no. Dalawang D8, tapos sina natin dito sa loob. Ito na yung ampli natin. Ayan, nakaporma na. Ito na yung fuse block para dito, tsaka dito sa ano natin, sa mono natin. To sa mono, distribution block, ground block to. Tigisa. Nung una kasi hindi natin nalagyan nito tsaka to. Hindi natin nalagyan yan ng fuse block. Kasi dalawang amplifier lang tayo nung una. Ngayon, nagtatlo na tayo. So kailangan na natin ng fuse block. Tapos nakasakit tayo. Tapos itong ampli may cover to. Tapos yung sub natin, papatong natin dito yan, nakasandal dito yan. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ngayon, tono muna tayo. Settings kasi natin to ngayon sa ano, sa computer. Tono muna tayo. So, nandito na nga tayo sa tuning park, mga pork chop, no? So, sa totoo lang, dito talaga nagkakataluan lahat. Kasi kanina, nung naka-stock pa yung Harman Kardon, okay na siya. Malinis, balance, hindi ka mapapahiya. Pero habang pinapainggan namin, parang may kulang eh. Hindi siya yung tipong mapapawawa. Parang safe lang, okay lang siya, yung ganun. Tapos nung pinalitan natin ng rainbow speaker, dun palang ramdam mo na agad yung pagbabago. Mas nag-open yung tunog, mas naging clear yung vocals, at mas natural pakinggan. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya yung full potential talaga eh. Dito napapasok yung DSP amplifier natin. Kasi dito, hawak mo na lahat eh. Kumbaga, pwede mong ayusin kung anong tunog ng rainbow speaker natin, kung gaano kalakas, at kung anong frequency lang yung ilalabas niya. Habang ina-adjust namin yung equalizer, konting galaw lang maririnig mo na agad. Minsan bawas lang ng konti, biglang lilinaw yung boses. Minsan dagdag, lalalim yung bass, pero hindi magulo, di ba? Tapos inaayos din namin dito yung timing ng bawat speaker. Kahit na magkakaiba sila ng pwesto, kasi kadalasan, di ba, ang speaker mas malapit sa driver side kumpara do sa passenger side, medyo malayo, no? Dito sinisigurado namin na sabay-sabay silang maririnig. Kaya parang nasa harap mo lang yung sounds. Ngayon, kung ikukumpara mo yung stock na Harman Kardon, maganda siya, oo. Pero ngayon, with rainbow speaker tayo, plus DSP pa, tinutono pa natin ngayon, ibang level na syempre. Mas detailed, mas malinaw, mas buhay, syempre. Yung tipong maririnig mo na bawat instrumento, ultimo yung maliit na kalansing, maririnig mo na siya. Hindi na sila yung nagsasapawan, kumbaga. Hindi na siya yung parang background music habang nagdadrive ka. Parang na-experience mo na talaga na yung maganda na yung sounds mo. Pero syempre, hindi siya instant din, di ba? Adjust ng konti, pakikinggan mo, adjust ulit, pakikinggan mo, hanggang makuha mo yung tamang timpla talaga sa pagtutono ng DSP. Medyo may katagalan lang talaga magtono sa DSP. Pero pag nakuha mo na, sulit na. Kahit same na kotse, ibang klase na yung pakiramdam mo, parang concert hall na yung ano mo, yung speaker mo, yung setup mo. So, ayan na nga, no. Ganyan namin tinutune yung setup. Harman Kardon base dun sa upgrade natin ng rainbow speaker, tapos finishing by DSP amplifier tayo.
simple lang tingnan pero dito talaga lumalabas yung tunay na sound quality. Di ba? Sa mga gusto magpa-setup dyan na i-upgrade lang ng konti yung sounds, visit lang kayo sa message lang kayo sa FB page namin, nasa description yung link, message lang kayo doon. Salamat mga pork chop. Mercedes-Benz, upgraded tayo ng Rainbow speaker with DSP. Thank you.